Nako, eto na po mga kaubayan. Senado, linusob ba? Tinapos si Tulpo. Aba, nagkagulo sa Blue Ribbon, ex-marine, lumusob, nag-walk out si Tulpo. Nako yan mga kaubayan. Brave 18, ininsulto pa. Yan po ang ating aalamin mga kaubayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kaubayan. Bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At eto nga, nako, ito pong si Rapi Tulfo, talagang grabe po no. Kasi tinawag pong kargador, ayan po. Sabi po dito sa ang balita ngayon, no? Eto mga kaubayan. Sabi ni Tulfo, ni Senator Rapi Tulfo let me call on them. 18 kargador. 18 kargador. Kargador daw. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-malitang pera, sabi nga nila. Yun nga po ang trabaho nila, magbitbit, magkarga ng maleta. Ayan mga kabayan. Grabe po yun yan. Sige, sabihin na natin kargador. Pero marangal naman, di ba? Ang isang kargador ay napakarangal pong trabaho mga kabayan. Wala kang tinatapakan na tao, hindi ka nagnanakaw sa iba, di ba? Hindi ka wala kang tinatapakan, di ba? So sabi po dito ni retired Major General Romeo B. Pokis, malayong mas marangal ang kargadora na amoy pawis at punit-punit ang damit. Kaya dapat mahiya ka, Rapi Tulfo. Bakit? Yung kargador na tinatawag mo, siya ang nagpapasweldo sa'yo. Di ba? Kaysa naman sa nakabarong na nagpapatawag ng honorable siya, pero magnanakaw naman pala. Di ba? Di ba na? Mga kabayan, di bali na pong tawagin tayong kargador. Ako minsan naging kargador din po ako mga kabayan sa bundok. Diba yung kopra? O kinakarga po namin yan sa napakalayong bundok papunta sa sa pinagbebentahan ng kopra mga kabayan. Kaya relate ako dyan sa kargador na yan mga kabayan. So, medyo masakit lang, no? Medyo masakit lang para sa atin kasi lahat naman siguro tayo, if not all, no, ay nakaranas na maging kargador mga kabayan, no? And it is normal, di ba? Para sa ating mga mahihirap, no? Para makabili, di ba? Once na bumili tayo, may tax pong napupunta sa gobyerno na ipinapasweldo sa walang hiyang mga senador na ito. Di ba? Nako po. Yung ba? At saka ito pa. Well, anyway, mamaya papakita po natin kung bakit talaga na sumabog ang taong bayan, no? Dito kay Rapi Tulfo. Pero ito muna ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Eli, grabe Tulfo, grabe ang batas na ang taas na ng lipad mo. Grabe ang laki ng pagkamali ko. Akala ko mabuti kang tao pero Diyos ko yabang pala. Lumabas din ang tunay mong ugali. Salamat na lang at nagpakilala ka ng maaga. Ayan mga kaubayan. Sabi naman po ni Mellery, kapal ng mukha, mata pobre ka, kala mo kayaman ay lumalabas tunay na ugali. Ayan mga kaubayan. Aray, sabi po ni Royce, aray ang sakit noon. Ang sakit para sa atin, no? Sabi naman po ni Lynn, akala ko idol ko. Dati kaso wala pala pinagkaiba, pakita tao lang pala. Ayan mga kabayan, ano pong masasabi niyo dyan? At eto nga, no? Ito pong si Rapi Tulfo mga kabayan, no? Sabi po dito sa isang post ni Eloy Borges mga kabayan, no? Okay lang kargador. Kesa butakal ang pera ng taong bayan ang gamit mo palamon sa mga putatsing mo. Ayan ang sabi ni Ma'am Eloy Borges. Ayan tingnan nyo naman yung picture mga kabayan Teka dito tayo dito. Yan Erwin Tulfo may mga kasama po
Apat ang chicks mga kababayan. Ha? Grabe. Ha? Sabi nga pera ng taong bayan ba ang gamit mo diyan? 'Di ba? Ang lakas-lakas ng loob mong tawaging kargador. Yung sa bagay, kargador naman talaga ang tawag pero syempre alam po natin yung pinupoint niya dito. Parang mababa, 'di ba? Ang baba ng kargador, 'di ba? Pero siya po ang nagpapasweldo sa iyo. Isa po siya sa nagpapasweldo sa iyo. Senator Raffy Tulfo, no? Anyway, eto pa mga kabayan, hindi lang po si Raffy Tulfo mga kabayan, buti kanina kargador, ngayon naman po basurero ang tawag ng Malacanang mga kabayan, no? Basurero po ang tawag ng Malacanang. Ayan 18 basurero mga kabayan. Sabi po dito sa balita mula sa UNTV News and Rescue, sabi po dito, excuse me po. Sabi po dito mga kababayan, tinawag na basurero o maleta boys ng Malacanang ang 18 dating mga tauhan ni former Bicol Party List Representative Saldico. Sila ang mga umano'y naghahatid ng mali-malitang pera sa isang opisyal ng gobyerno bilang kickback sa flood control. Ayan mga kababayan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos ay hindi na pinansin ang aligasyon na tumanggap rin umano ng kickbacks. Ayan, hindi pinansin kasi sila po ang subject, sila ang na may issue, di ba? Pero kung Duterte ito, nako, mabilis pa sa alas 4 mga kababayan. Pinagloloko tayo dito no? Pag Duterte talaga ang bilis ng niya. Sa bagay, sila po ang hinuhusgahan dito mga kababayan. No? Pero basurero ang tawag ng Malacanang. No? Kanina kargador kay Erwin Tulfo, ngayon naman basurero. Okay lang. Claire, makinig ka. Yung basurerong tinatawag mo, isa po yan sa nagpapasweldo sa'yo. Legally. Oo. Hindi po niya ninanakaw ang pera niya. Pinagtatrabahuan niya. Di ba? Pero, syempre, I know, basurero naman talaga ang tawag sa kanila, no? Pero wag lang po natin silang mamaliitin. I know, hindi mo sinabing minamaliit mo, no? Pero, from the point of it, no? Ang ibig sabihin lang kasi niyan parang ang baba ng tingin niya sa kanila. Dito sa 18 Marine. Ito, biruin nyo, mga Marines po yan. Marangal tao yan, at makabayan po yan. Anyway, ito po ang naging komento ng ating mga kabayan patungkol po dito kay sa basurero comment ni Claire Castro. Sabi po dito ni Bro Buma, basta ko maniwala kung may pera sa basura, hindi nga lang lahat nasa maleta at gaya ng basura, nare-recycle ang pera. Aba, may point yun Okay? Sabi po ni Popoy, you're talking to yourself, madam. A piece of trash from nowhere. Ayan, Sabi naman po ni Manager's Logbook, basura kasi tawag nila sa laman ng maleta, kaya may tama si Auntie Clara. Inamin niya kung basura tawag pera sa maleta. Ayan mga kababayan, no? Sabi naman po dito, kampi pamura. Lie detector test all so we can all see. Ayan, pretending to be innocent and ignored. Ayan, ayun naman talaga sila no? Pag sila po ang may mga kinaharap na issue, mga kababayan, pag hindi po sasabihin na fake news yan, di ba? Hugas kamay sila, dead malang mga kababayan. Ganoon naman talaga ang ginagawa nila, di ba? Dati pa. Alright, at eto nga mga kababayan, bago po natin i-play yung video, eto last po natin pag-uusapan dahil nga po pinag-uusapan natin ng pera. No, kanina tinawag na kargador, tinawag ngayong basurero, pero eto naman po mga kababayan, sabi po dito, 1 trilyon na halaga na pondo nawawala habang hirap ang mga Pilipino. Ayan Take note mga kababayan, 1 trilyon habang naghihirap yung mga kargador, habang naghihirap yung mga basurero. Saan napunta ito? Doon sa mga tumatawag sa kanilang basurero at doon sa mga nang iinsulto sa kanila. Di ba?
O doon po siya ng insulto na tinawag na kargador o tinawag na basurero. Yung kargador po at basurero mga kaubayan, isa po yan. Hindi mabubuo yung 1 trilyon kung wala po yung kanilang pera mga kaubayan. Kaya bawat isang Pilipino ay parang ninakawan na rin. Ninakawan na rin mga kaubayan ng kung sino man. Pero hindi na, it is an open secret mga kaubayan kasi pinangalanan na po ng 18 Marines, di ba? Pinangalanan na. Kung sino man po yung mga pinangalanan ng 18 Marines, mga kaubayan, sila po ang nagwaldas, mga kaubayan, ng 1 trillion na yan. Grabe, 1 trillion. Kahit bigyan mo siguro, hati-hatiin mo yan sa buong mga Pilipino, bawat pamilya. Di ba? Ano na yan? Malaking tulong na po yan, mga kaubayan. O di kaya ipagawa ninyo ng ospital, lalo na mga classrooms, di ba? Kasi kulang na kulang po ang classrooms natin. Di ba? Pero nilagay nyo sa maleta nilagay nyo sa maleta. Opo. Sabi po ng ating mga kabayan dito, ito sabi po ni sabi po ni Sadas, okay. Makipaglaban at batikusin natin ang mga magnanakaw sa ating gobyerno. Gawin natin ito para sa bayan at sa ating sambayanang Pilipino. Hindi yung katulad ni Cayetano at Marcoleta gang na para lang sa isang pamilya Duterte at kanilang sarili. What? Ikaw na nga lang nag-comment. Hindi pa maganda. Diba? So you're against, no? You're against sa pagpapanagot dito sa sa mga nagwaldas ng 1 trillion. No, ikaw dadas, no? You're against na malaman natin, mapagpanagot natin yung gumastos po ng 1 trillion. I mean, yung yung may kagagawan ng pagkawala ng 1 trillion habang naghihirap ang mga Pilipino. So, against po siya mga kaubayan. Ibig sabihin, makakaripin natin, bulag ka sa katotohanan. Diba? Anyway, eto na mga kaubayan, pasadahan na po natin yung video. Pasok pa. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang breaking news, Brave 18 ex-Marine nila hinarang di umano at ayaw papasukin sa Senado na ikinasang Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Erwin Tulfo at Gatchalian ngayong araw, June 8, 2026. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila nagkaroon ng panandaliang pagkaantala sa pagpasok sa Senado ng grupong Brave 18 nitong Lunes, Hunyo 8, matapos umanong sabihan na kailangan nilang magkaroon ng QR code bago makapasok para sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Erwin Tulfo. Ayon sa ulat, dumating sa Senado ang grupo kasama ang kanilang abogado na si Attorney Libito Balicod upang dumalo sa pagdinig kaugnay ng mga aligasyon sa flood control projects at iba pang kontrobersyal na testimonya na nauna nang inilahad sa mga pagdinig. Ngunit ayon kay Attorney Balicod, hindi umano nakasaad sa kanilang natanggap na imbitasyon na kailangan pa nilang kumuha ng QR code bago makapasok sa Senado. Aniya, ang imbitasyon nila, hindi naman nila sinabing mag-QR code kami. O tignan ninyo Ipinaliwanag din ni Balicod na huli na nilang natanggap ang imbitasyon at marami sa mga dating sundalo ay nagmula pa sa iba't ibang probinsya upang makarating sa Senado. Ayon sa abogado, ang imbitasyon kasi na pinadala sa amin natanggap ko lang noong June 4. Alas 8 ng gabi. Nakauwi na sa mga probinsya yung ibang mga 18 soldiers noon. So kinausap ko pa sila na kung maaari silang bumalik. Ikinwento rin ni Balicod na isa sa mga miyembro ng grupo ay nagmula pa sa isang sensitibong personal na sitwasyon upang makadalo sa pagdinig. Aniya, ang huling dumating na hinihintay namin, si Walter Manalansan. Iniwan niya yung wake ng kanyang kapatid para lang makarating at makapunta kami rito. Sa gitna ng usapin, nilinaw naman ng Senate staff na maaari pa rin makapasok ang grupo basta't kompleto lamang ang kinakailangang proseso. Ayon sa Senate staff, makakapasok naman po
Kailangan lang po talagang mag-QR code. Bilang tugon, sinabi ni Balikod na kung agad umanong ipinaalam ang naturang requirement na iwasan sanang pagkaantala. Aniya, kung sinabi nyo na sana kaagad sa imbitasyon na kailangan ng QR code, hindi kami madidelay. Ang insidente ay naganap habang nagpapatuloy ang kontrobersiya sa Senado kaugnay ng magkatunggaling kampo na parehong nagsasagawa ng mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Sa kabilang ng pagkakaantala, itinuloy ng Brave 18 ang kanilang pagdalo sa Senado kung saan inaasahan muli nilang ilalahad ang kanilang mga pahayag at aligasyon hinggil sa umano'y mga anomalya sa flood control project. Sa huli, nanatili na lamang ang Brave 18 sa opisina ni Senator Robin Padilla at doon ay nagkaroon ng press conference. May magbigay din ako. Statement muna, statement muna. Statement po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naparito po kami sa Senado. Kasama po ang 18 na dating mga sundalo ng Republika ng Pilipinas sa dalawang kadahilanan. Una po ay gusto kong maklarify ang mga imbitasyon na natanggap namin. Pagkatapos po kasi ng Blue Ribbon Senate Blue Ribbon Committee hearing noong June 4, bandang alas 2:30 po ng hapon, nakatanggap po ako bandang alas 8 ng gabi ng isang imbitasyon na pinapatawag ulit kami sa Senado sa araw na ito, Lunes. Nagka-problema po ako dahil pagkatapos ng June 4 hearing ay nagsiuwian sa kanilang mga probinsya yung ibang mga sundalo at sinamahan din nila yung si Walter Manalansan para sa lamay ng kanyang kapatid na namatay noong umaga ng June 4 din, 2026. Kaya minarapat ko po na sumulat kay Senator Cayetano noong araw din na yon, noong gabing yon. No? So makikita din nyo dito ang in-email po na sulat, June 4 din ang petsa, humihingi ng guidance kay Senate President Alan Cayetano. At bakit ko po in-address kay Senate President Alan Cayetano ang aking sulat? Despite the fact that some senators are claiming he is no longer the Senate President, I have here a video just 2 days ago na sinasabi ni Senator Erwin Tulfo na ang Senate President pa rin ay si Alan Cayetano. At pwede ko pong ipakita sa inyo yung kanyang video na sinasabi nga na si Senator Alan Cayetano pa rin ang presidente. Kaya ko po in-address sa kanya ang akin. Cayetano is still the Senate President. Ay, sorry po ha. Senator Cayetano is still the Senate President. Because we don't have 13. It's against the law naman, di ba? For all the committees. Simula po sa pro tempore, we cannot touch the Senate presidency because we don't have 13. This is what the law says. We have to have 13. Dahil po sa pahayag din ni Senator Erwin Tulfo na yan, na si Senate President Alan Cayetano pa rin ang Senate President, so I address my letter to Senator Alan Cayetano. At sumagot naman po si Senator Cayetano noong Sabado. No? At ang sabi niya rito, if I may read for your convenience, the pertinent portion of the letter. Ang sabi po niya sa second paragraph, we must clarify, however, that the hearing purportedly set for 08 June 2026 was not authorized by this office, by Senator Pia Cayetano as committee person, chairperson, or by Senator Rodante Marcoleta. So yan mga kabayan, isa po yung patunay na talagang peke yung kanila pong ginagawang hearing. Hindi nga hearing meeting. Oo. Umamin pa nga itong si Rapi Tulfo mga kabayan na hindi po sila handa. No? Hindi po sila handa sa kanilang ginagawa kaya sinuspindi nila agad. Okay? Sinuspindi nila agad yung kanilang dahilan na lang po yung lindol, di ba? Sabi nga ni Atty. Rowena Guanzon, dinahilan nyo pa yung lindol, di ba? Kahit nga umulan man, bumagyo, lumindol. Kung talagang meron yan, meron na kayong script, di ba? Tuloy-tuloy po yan mga kababayan. Well anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like. Ang video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po.